Sa dilim ng gabi, perfect location nga daw ito. Overlooking ang kagandahan ng Kamaynilaan. Kuya F po at samahan niyo akong tuklasin ang ningning ng Antipolo dito sa Kwentong Kanto. Yan ang iba pero ang napakahangara government. Ang Antipolo ay ipinangalan sa isang puno na sagana sa syudad. Ito ay ang Tipolo. Dumagat, Aitas at ilan pang tribo ang unang nanirahan dito simula pa noong 1578. Sila din ang unang nabindisyonan ng mga Franciscan missionaries para maging Kristiyano ng Antipolo. Noong 1591 naman, pinalitan ng Jesuits ang mga Franciscan at nag-organisa sila na gawing parish ang Antipolo. Sa Sitio Santa Cruz sila nagtayo ng chapel. Dito unang narinig ang Tagalog na homily sa misa na nakilala bilang pinagmisahan. Mabilis na kumalat dito ang Kristyanismo na umabot hanggang 3,000 noong 1601. Ang imahe naman ni Virgin Mary na mas kilala bilang Virgin of Peace and Good Voyage ang mas lalong nagpatingkad sa kasaysayan ng Antipolo. March 25, 1626, bago mamatay si Gobernador Juan Niño de Tabora, ay dinala niya sa Antipolo ang imahe ni Virgin Mary na nagmula pa sa Acapulco, Mexico. Ito ay gawa sa maitim ngunit matibay na kahoy ng Mexico at itinuturing itong milagrosong birhen ng Antipolo. Unang itinayo ang birhen sa Sitio Santa Cruz. 3 beses itong nawala pero sa mga sanga ng Tipolo tree ito natatagpuan. 1639 naman nang madamay at masunog ang simbahan dahil sa isang pag-aaklas laban sa mga Chinese pero isang himala na hindi man lang nagasgasan ang imahe. Dahil sa utos ng Governor General, 14 na taong ding nanatili sa Cavite ang birhen ng Antipolo. 5 beses itong nagpabalik-balik sa Acapulco, Mexico bago permanenteng inilagay sa simbahan ng Antipolo. Ngayon ay kilala na ito bilang Virgin of Peace and Good Voyage. Tulad ng imahe, naging parte din ng iba't ibang lugar ang Antipolo. 1615 nang maging bayan ng Antipolo at ang bayan na ito ay naging parte naman ng mga probinsya ng Tondo noong 1850. Noong 1835, nahati sa dalawa ang mga probinsya ng Tondo. Napunta ang Antipolo sa distrito ng Los Montes de San Mateo na ngayon ay mas kilala bilang District of Morong. Sa mga panahong ito, libo-libong deboto mula sa iba't ibang lugar ang dumadayo sa Antipolo para sa milagrosong birhen. Kabilang na dito ay si Dr. Jose Rizal at ang kanyang ina. At dahil dito, maraming sibilisadong Tagalog ang nanatili na sa Antipolo para gawin itong hometown. Sa pag-unlad ng Antipolo, unti-unti namang natataboy sa kabundukan ang mga katutubong nagpayaman at nagbigay kulay dito. Pero, bakas pa din ang mga yapak na kanilang iniwan sa kapatagan. Ako po si Kuya F, ang inyong bangka, dito sa Kwentong Kanto.